si Senator Bungo ho, mga kababayan. 'Di ba? O magsama-sama sila. Sasama na din yata pati si si Pulong Duterte. Dahil yun yung narinig ko kay Trillanes. Walang iyakan Pulong ha, kapagka nilabas yung warrant of arrest. 'Di ba? Hayaan niyo na. At kayo na ang magturo kung nasaan si Senator Bato de la Rosa para yung inyong tatay magkaroon na ng kasama doon sa dahig. Ngayon mga bossing, nako eto may bagong pakulo yung mga DDS. Nung isang araw pinapatay nila si Boying. No? Nung isang araw pinapatay nila si Boying sa pamamagitan ng fake news. Hindi hindi tumalab, wala. Pahiya sila, binalita. At nagsalita yung kapatid ni Boying Remulla. Ultimo, si Boying Remulla, sumasagot sa mga text. Sabi sa mga DDS, ang sarap-sarap nung kinain ko, sinigang. Tapos nag-golf pa ako. Tapos sasabihin ng mga DDS, patay na ako. Buisit kasi sila kay Boying. Kasi nga, yung mga iniidolo nila, ito po ang tao na mukhang sasagot po doon sa sinasabing mga makukulong dahil sa mga magnanakaw. Ngayon mga kababayan, ito naman ang birada nila ngayon. Yung pari daw po na si Father Flavie, mga bossing, ayan. Hindi malinaw to Sino ba yan? Imo niya pala. Kaya pala hindi malinaw mga kababayan. Imo niya pala yung may post. No? Ang sabi dito mga kababayan, if Father Flavie daw, bakit malo daw doon sa ayan ang hirap. Ang hirap. Baka mahipan tayo ng hangin dito. Si Father Flavie daw, bakit nakapalo ka sa, yan, basahin nyo na lang, no? Gaming, addict ka na manyakul. Alam nyo kung bakit galit sila kay Father Flavie, mga bossing? Kasi po, yun yung mga tumutulong sa mga nabiktima ng EJK. Si Father Flavie ang nangunguna na tumutulong doon sa mga nabiktima po, doon sa mga kaanak ng nabiktima ng EJK, mga bossing. Kaya po, talagang binabanatan, sinisira nila kasi nga sobra sila ang pagsamba nila doon kay Tatay Digong. Sobra ang paniniwala nila doon kay Tatay Digong. Yung ibang aho dyan, mga kababayan, tatalikuran na ang pagiging Katoliko. Sige na! Yung mga DDS, please lang, talikuran nyo na ang pagiging Katoliko. Total naman, binabastos nyo yung mga kaparian. Diba? Yan naman ako, naniniwala ako, hindi naman po papasa bilang parian kung immoral yung tao na yan Nung unang panahon, halos karamihan naman tayo, mga bossing. May mga eksperyensya tayo na hindi ka aya-aya. Di ba? Ngayon, inuungkat nila, adik ka, dati kang gumagamit, ganito ka, ganyan ka. Ipinaliwanag na nung pare. At tingin ko, yung CBCP, hindi naman tatanggapin at hindi naman po gagawin pare si Father Flavie kung may kaimoralan na ginawa Mga bossing. Diba? Ngayon, nakapalo daw. Ito yan, mga kababayan. Ayan. Siguro, tinignan nila, chinek nila yung Facebook page ni Father Flavie, mga bossing. Chinek nila. At nakita nila doon, pero wait lang sirain ko na agad yung mga trip nito, mga kababayan. Pwedeng isa. Una, pwedeng etong page na ito, na-hack, pinalitan ng pangalan, tapos ginawang ganyan. Pwedeng ganon. Di ba? Kasi, alangan naman 24 hours, nakabantay tayo doon sa mga pina-follow natin. Nakabantay tayo, oy putik na nagpalit ng pangalan, ginawang bastos yung kanyang pangalan. Hindi naman pwedeng ganon. Nakakapagod naman yun, mga kababayan. Di ba? Ang trip nila ngayon, mga bossing, idiin ng idiin si Father Flavie dito. Kasi nga, isa siya doon sa nagpupursige at lumalaban, kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte dahil po ipinagtatanggol at
binibigyan ng karapatan na magkaroon ng due process at mapanagot yung mga may mga sala doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga boss, o yan yung issue nila. Bakit daw nakapalo? Eh ako, kunyari, nakapalo sa akin si Father Flaby, mga bossing. Di ba? Kunyari ho, nakapalo sa akin si Father Flaby, mga bossing. Tapos bigla akong nasiraan ng tuktok, bigla akong nabwiset, bigla ko na lang palitan yung aking pangalan ng ano yan, sabi ni Siro Kansaki, Bembang Gaming. Kasalanan ni Father Flaby yun. Mahihina, makikitid ang utak ko. Ang yung mga argumento ho nila, mga bossing, pagkababaw-babaw ho. No? Pagkababaw-babaw po, alam nyo mga DDS, kahit anong gawin ninyong paninira dyan, hindi yan matatanggal sa pagkapare. Kahit anong gawin ninyo na paninira dyan, sorry, nasa loob pa din ang inyong tatay. Nasa oblo pa din ang inyong tatay. Diba, sabi ni Jorge Edralin, nakita na daw sa mobile nakasama si Leviste something to do with either death, missing of Cabral, sabi ni Jorge Edralin. Biruin nyo, mamaya susunod nating topic yan. Biruin mo, pagka liit-liit nito, ginagawa nilang issue. Ayun si Atty. Carlo Ibanez, nakasubscribe, nakapollow. Bilyonaryo, DWAR. Lahat na lang issue sa mga DDS. Tapos, ang magsasab, eto, minsan nakikita ko mga nito, puro kabastusan din naman. Di ba? Yun yung tatay nila na si dating Pangulong Duterte, putik na yun. Minura yung Panginoon ng rektahan. Tinawag na stupido yung Panginoon. Di ba, Ma'am Princess Paris? Pero bulago sila doon. Hindi nila yun. Hindi nila inaano yun. Hindi nila ginagamit yun. Bakit? Si dating Pangulong Duterte yun Idol ho nila yun Di ba? Ano po sila doon? Sumasamba po sila doon Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Kaya sabi ko sa inyo, ang gawin ninyo mga DDS, especially yung mga Katoliko, pumalas na kayo ng pagkakatoliko. Total naman, ang inyong mga sinusuportahan yung mga nagmumura sa Panginoon. Sandali Diba? Ngayon mga bossing, ano sabi, sino nag-comment dyan? May nakita ko, si Atty. Claire may kakasuhan na DDS, nagbanta, appendix lang daw ni Atty. Ay, oo. Meron nga akong nakitang ganyan. No? Gusto nyo yun ang topic natin. Meron akong nakitang ganyan. Grabe. Dito makikita nyo yung kasamaan ng ugali ng mga DDS mga bossing No? Ipapakita at ipopost ko sa inyo mga boss chief amo sir. Ito with matching pagmumura pa mga kababayan.